Magandang araw po, Sir Bob. Ako si Sydney, taga Ortigas. Matagal na po akong listener and subscriber ng channel nyo, pati na rin yung kambal ko na si Cindy. Siya rin yung nag-encourage sa akin na i-share yung nakakakilabot na experience. Bali nagbakasyon po kami ng aking buong pamilya last year sa Puerto Princesa, Palawan. Ako at yung kakambal kong si Cindy ay mahilig talagang gumala sa mga historical places. Marami na kaming napuntahan at siguro pang ilan na rin itong sikat na plaza nila doon. Dinadayo kasi ito ng mga turista dahil sa historical statues na rin. Mga around 5 PM siguro noon nang naarating kami sa sikat na plaza na yon. Isa yon sa gusto kong mapuntahan. Hindi na sumama yung parents ko sa pag-iikot namin ni Kambal. Nakaupo lang sila sa part na maraming taong nakatambay. Kaya want to sawa ang picture taking kahit gabi na. After ng ilang kuha ay pansamantalang nagpahinga muna kami sa bakanting benches nila. Napansin ko na kahit mainit ang panahon ay kakaiba ang simoy ng hangin. May mga bahagi kasi ng plaza kanina na hindi ko mapigilang magtaasan ang mga balahibo ko, which I actually ignore lang kasi baka nagkataon. Then, nagaya ulit yung kambal ko na pumunta kami sa bahagi kung saan may maliit na bridge. Hila-hila niya ako. Alam niyo po yung feeling na excited kang magpa-picture pero ayaw mag-click ng camera. Nagtaka ako kasi hindi naman full storage yung cellphone ko, so hiniram ko muna yung phone ni Kambal. Isend na lang niya ako sa cellphone ko yung pictures. Pero nakailang try na kaming mag-post pero hindi talaga makapture ng camera. Unti-unti na ako nakaramdam ng kaba pero pinilit ko lang na i-ignore yon. Nasabi ko pa nga sa kambal ko na baka bawal mag-picture dun sa bahagi. Baka may high-tech na bagay silang nalagay doon at bawal makunan. Pero sa isip ko talaga ay malaking imposible. Wala pa naman sigurong ganun. Kung meron man ay sure hindi pa uso sa Pilipinas. Nagpasya na lang akong umupo na muna at doon na lang kami mag-post. Ito na nga po. Bigla ba namang nag-flash ang camera? Nagtaka ako, tas nang silipin ko kung ano yung nangyari, doon na ako kinilabutan. As in takot ako sa nakita ko. Sa area kasi na kinapwestuhan namin, ay 5 lang kami na nakaupo sa mga benches. Pero ang daming tao sa plaza na nakuha sa camera. Nanginginig yung mga kamay ko na ipinakita yon sa kambal ko. After niya makita yon ay nagtakbuhan kami palayo sa part na yon. Nagtaka pa nga yung parents ko kung bakit kami nagtatakbuhan. Saka pa namin kinuwento kina mama at papa nang maarating na kami sa aming pinag-iistayan. Matinding kilabot talaga ang naramdaman namin doon. Kasi napapalibutan pala ng maraming multo ang plaza. Dahil na rin siguro sa dark history nito. Maraming namatay noong World War II. Siguro sila din yung dahilan kung bakit ayaw gumana ng mga cellphone namin. Kung makabalik man ulit kami ng Puerto Princesa, ay never na talaga ulit kami babalik sa plaza na yon dahil ayoko nang maranasan ang ganong pangyayari. Ang creepy lang. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa pagbabasa. God bless sa inyo, sir. Kung kailan nasa 40 na ako, saka pa ako nakaramdam at nakakita ng multo. Maulang gabi pala sa inyo, Sir Bob. Ako si Rika. Muntikan ko nang makalimutan kung paano ako nahumaling sa multo nung kabataan pa lang. Nang maghiwalay kasi ang mga magulang ko noon, ay naiwan kami dito sa Bataraza, Palawan. Ako, si mama at yung isa ko pang kapatid. Pero dahil sa depresyon ay dinala siya sa mental hospital. After nun ay kinuha ako ni papa papuntang Manila at naiwan yung kapatid ko sa lolo't lola ko dahil ayaw din niyang sumama kay papa. Lumipas ang maraming taon, nagkaedad na ako. Saka pa lang ako bumalik noon ng Palawan
at napagpasyahan na dito na lang ulit manirahan. Nakabili ako ng bahay at lupa at nagpagawa ng maliit na grocery store. Habang nag-aayos ako ng paninda at malapit na akong magsara nun, ay may nagsalita sa labas na pabili daw siya ng sardinas at itlog. Napansin ko na pamilyar yung suot ng babae. Pinayaran niya ako ng 100 at nung susuklian ko na sana ay wala na ito. Nagtaka pa ako at lumabas dahil nagbabaka sakaling mahabol ko pa siya. Pero hindi ko na siya nakita o naabutan. Kinaumagahan, pagbukas ko ng tindahan ay may nakita akong sardinas at itlog sa labas. Dahil maaga pa naman at wala pang mga naatambay doon, nilagay ko na lang muna ito sa gilid. Baka sakali na may magtanong mamaya. Iniisip ko na baka naiwan din no ng babaeng bumili kagabi. Pero sigurado akong wala namang naiwan sa labas ng tindahan dahil nag-check ako bago pumasok. Pagbalik ko sa loob ay napansin ko na may mga dahon sa lagayan ng pera. Natawa na lang ako sa sarili na baka nailagay ko doon habang naglilinis kagabi. Ilang araw ko na rin kasing napapansin na tuwing gabi ay may bibili na babae bago ako magsara ng tindahan. Pagkatapos, kinabukasan ay iiwan na naman ito sa harap ng tindahan ko. Ito pa ang weird dahil palagi na lang may nakalagay na dahon sa lagayan ng pera. Naikwento ko to sa kapatid ko na minsang pinuntahan nila ako ng mga anak niya sa bahay. Kaagad niya ako pinayuhan na ipadasal ulit ang bahay o mag-offer ng kahit anong pagkain tuwing gabi sa labas ng tindahan. Dahil maraming ligaw na kaluluwa sa lugar na yon pero wala namang ginagawa na kahit ano sa mga buhay na tao. Isang hapon ay iniwan ng kapatid ko yung mga anak niya para samahan ako kung sakali man na may mangyari dahil may pupuntahan din sila ng asawa niya sa Manila. Pinata at dalaga na ang mga pamangkin ko kaya naman hindi na kailangan bantayan. Habang masaya kami nagkukwentuhan ng kapatid ko sa loob, may narinig ako na isang pamilyar na boses ng babae. Pero noong mga oras na yon ay hapon pa lang. Kadalasan kasi na bumibili sa akin ang misteryosong babae tuwing pasara na ako sa gabi. Medyo kinabahan na ako nun, pero pinakalma ko yung boses para hindi mahalata. Tinanong ko kung ano ang kanyang bibilin, pero hindi man lang ito sumasagot. Wala talaga siyang imik. Hindi ko rin makita yung kanyang muka dahil sa iilang hibla ng kanyang buhok na nakaharang sa muka. Iniisip ko tuloy noon na baka gusto nitong umutang at wala naman ding problema sa akin. Ilang araw na rin akong curious sa mukha niya. Kaya mabilis na lumabas ako ng tindahan para makita sana yung mukha niya. Ngunit wala na siya sa harapan ng tindahan ko. Tulad ng payo ng kapatid ko ay naglalagay ako gabi-gabi ng pagkain sa labas ng tindahan. Akala ko pa nga noon ay okay na yung ganoon dahil pagka-uwi ng mga pamangkin ko sa kanila ay nakakaramdam ako na may kasama na ako sa bahay. Kahit saan ako magpunta ay ramdam ko ang presensya niya. Kahit nga sa pagtulog, feeling ko ay naroon siya. Kahit natatakot na baka may pwede siyang gawin, ay matinding pagdarasal ang ginawa ko. Isang araw, dapat pupunta ako para dalawin yung nanay ko. Nang biglang sumama yung pakiramdam ko. Ang paningin ko sa paligid ay pula. Gusto kong magpahinga pero ramdam ko na binabantayan niya ako. Sa sandaling yun, nagpakita siya bigla sa akin. Natatabunan pa rin ang buhok yung mukha niya. Napabalikwas ako sa kinaroroonan ko nang lumapit siya sa akin. Tapos biglang naglaho. Pagkatapos nun ay may narinig akong ingay na nagmumula sa kusina. Kaya pinuntahan ko yun agad. Pero biglang tumahimik. Kinausap ko siya. Tinanong ko kung anong kailangan niya sa akin. Ang tanging tugon lang niya sa akin ay ang bumabagsak na mga gamit. Takot na takot na ako noong mga sandaling yon. Narinig ko ang mapaglarong boses na tawa ng tawa. Tinanong ko ulit siya ng paulit-ulit kung ano ba talaga ang gusto niya sa akin at anong gusto niyang mangyari. Nag-offer pa ako na tutulungan ko siyang makahanap ng hustisya kung yun yung gusto niya. Basta lubayan lang niya ako. Nang biglang tumahimik ang paligid,
Hinanap ko agad yung cellphone ko para matawagan yung kapatid ko. Sa ilang minutong paghahanap sa dilim ay may narinig akong kakaibang ingay na nagmumula sa kwarto ko. Dahan-dahan ako naglakad pabalik sa kwarto at nakahinga ako ng maluwag, nagmabagtanto ko na kapatid ko ang tumatawag. Nakita ko na yung cellphone ko na dinampot ko at sinagot. Isang malakas na sigaw lang ang narinig ko mula sa kabilang linya, kaya naihagis ko yung phone ko palayo sa akin sa sobrang gulat at takot. Hindi ko na kaya pa na manatili sa bahay na yon, kaya kinuha ko yung mga importanteng dokumento, pera, mga susi at ilang gamit at saka umalis doon. Pinakiramdaman ko muna yung paligid at nagmamadaling dumiretso ng pintuan. Hindi ko na alam kung nakailang pihit na ako pero hindi ko ito mabuksan. Desperado na ako nun. Lahat ng pinto palabas ay hindi ko talaga mabuksan na parabang naka-automatic lock ito. Narinig ko ulit yung boses niya. Mahinahon, ngunit may halong hinagpis ang tono. Grabe na yung nararamdaman kong takot that time. Pagkatapos ay paulit-ulit yun na may kasamang paghikpi, pagmamakaawa at napuno ng sigaw at iyak yung buong bahay ko. Matinding kilabot ang naramdaman ko talaga. Idagdag pa yung takot na nararamdaman ko sa pagyakap niya na mahigpit sa akin na halos hindi na ako makahinga. Nanginginig na ako noon dahil bukod sa takot ay may sakit pa ako. Kaya umusal na ako ng dasal. Effective naman yung ginawa ko dahil parang binitawan naman ako mula sa pagkakayakap. Sa natitirang lakas ko ay pinihit ko ang doorknob. Sa wakas naman ay nagbukas ang pinto pero parang biglang wala na akong matandaan. Nagising na lang ako kung saan ako huling bumagsak kagabi paglabas ng pinto. Nahimatay pala ako dahil siguro sa pagod na naramdaman mula sa sakit at sa kilabot. Sa labas ng gate ay narinig kong tumatawag ang kapatid ko. Mangyak-ngyak ako na kunin ang susi ng gate at pabuksan siya. Tumatawag pala siya agabi pero hindi niya ako marinig sa kabilang linya. Bigla raw kasing may sigaw ng sigaw na babae. Hindi siya nakapunta agad dahil gabing-gabi na rin noon at wala yung asawa niya para magmaneho. Dahil sa nangyari, humingi kami ng tulong para mapaalis yung multo o kung anumang elemento yon na nananatili pa rin sa bahay at hindi matahimik. Nagugulo na yung buhay ko dahil doon. Higit na mas nakakatakot nang malaman at makilala ko kung sino yung multong yon. Yun pala yung nanay namin na ilang taon nang patay. Nasabi ng albularyo at espiritista na posible daw na pagkamalan akong si Papa. Maaaring bumalik sa kanya ang nakaraan ng paghihinagpis, kaya nakabuo siya ng malakas na puwersa o negative energy. Pero wala naman daw siyang balak maghiganti. Ang gusto lang niya ay mga kasagutan. Nasa huling yugto o proseso na kami ng pagpapalaya kay nanay sa mundong ibabaw at nang maatawid na siya sa lugar kung saan siya nararapat, sa liwanag. Dumalaw kami sa puntod ni nanay at sinabi ko lahat ng nalaman ko kung bakit mas pinili ni tatay ang lumayo sa amin noon. May nagbabanta daw sa buhay niya dahil sa lupa sa lugar namin at kinumbinsi ni tatay na magsama-sama kami sa Manila. Pero hindi maiwan ni nanay ang lugar na kinalakihan niya. Doon nagsimula ang lahat na humantong sa hiwalayan. Kinilabutan ako. Nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok. Alam ko na nasa paligid lang noon si nanay. Pero simula naman na noon ay hindi na siya nanggagambala pa doon sa tindahan at sa bahay ko. Siguro ay tahimik na siya. Ito lang Sir Bob yung kwento ko. Palagi po ako nakikinig sa mga stories nyo kaya ako napasulat din dito. Sana ay mapansin. Salamat po sir at pagpalain kayo at lahat ng mga listeners mo. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob. Tawagin na lang akong Kim, taga Muntinlupa. Simula nang maapag-asawa ulit si Papa,
ay agad kaming lumipat sa bahay ni Tia sa Dumaran, Palawan. Taong 2001 po kami lumipat doon at ng taon ding yun, nangyari ang isang nakakatakot na experience sa buong buhay ko. Magsa second year high school na ako noon na nag-transfer ako sa isang pampublikong paaralan. Maraming adjustment po ang ginawa ko pero hindi naman naging apektado yung mga grades. Mabilis din akong nagkaroon ng mga kaibigan. Pero iisang kaibigan lang ang naging kaklose ko since ang way ng bahay nila at bahay namin ay iisa. Tawagin na lang natin siyang Sheila. Naalala ko pa noon na siya yung unang nag-approach sa akin para i-explain ang mga kalakaran sa classroom since siya rin yung class president. Nakapalagayan ko siya ng loob kasi sobrang bait niya. Matik na friends agad kami. Para na nga kaming magkapatid noon. Tuwang-tuwa pa ako kasi wala naman akong kapatid na babae dahil ang kapatid ko at mga anak ni tita ay mga lalaki. Second grading period nung biglang nagbago ang pakikitungo na Sheila sa akin mula nung i-announce kung sino yung mga nasa honor roll. Nasa top 5 kasi siya noon at ako naman nasa top 8 nung first grading. Pero nung second grading ay nasa top 6 na ako at siya naman ay bumagsak sa top 7. Pakiramdam ko ay nagtampo siya dahil mas umangat ang grades ko kaysa sa kanya. Hindi ko na nga in-expect noon na maapasok ako ng top 10 dahil nga transferi ako. After in-announce ng teacher namin yung grades, ay bigla na lang naging aloof sa akin si Sheila. Mas lalo niya akong hindi kinakausap nang ina-assign ako ng teacher namin para lumaban sa quiz bee. Nang hinayang ako sa naging closeness namin, kaya nung mag fourth grading na ay kinausap ko siya. Akala ko ay magiging okay na ang lahat after namin na mag-usap. Pero nagkamali pala ako dahil yun ang simula ng aking kalbaryo. Niyaya pa nga niya ako na kumain sa kanila bago umuwi. Doon na nagsimula ang lahat. Nakaramdam ako ng pagkahilo. Nang magising ako ay grabing lamig naman ang bumungad sa akin. Hindi ako nakapasok ng isang linggo dahil pabalik-balik ang lagnat ko. Natataranta na nga rin sina tita sa akin kasi walang makitang result sa ospital na negative. Lahat ay normal naman. Iniisip nila na baka napaglaruan ako ng maligno. Hindi ako makakain ng maayos noong mga panahon na yon. Every time na sinusubukan kong tumayo ay nahihilo ako. Nagkaroon din ako ng malaking sugat sa daliri kaya nahirapan din akong magsulat. Gusto ko rin sanang mag-take na lang ng special exam sa bahay dahil hindi ako makapasok. Ang hirap po i-explain sa pakiramdam. Nalalamigan ako na naiinitan. Nanghihina na rin ako dahil hindi makakain at ilang beses na pagsusuka. Ang mas nakakakilabot ang mga lumalabas sa bibig ko. Minsan nga may langaw na. Nag-hysterical na si tita nang makita na may lumalabas na uod mula sa daliri ko. Hindi ko na malaman ang gagawin. Iniisip ko pa noon na baka mamamatay na ako. Nagtawag ng tulong si tita. Isang lalaking albularyo ang pumunta sa bahay. Ang sabi niya ay binarang daw ako base na lang daw sa mga lumalabas na insekto sa katawan ko. Takot na takot ako noon kasi sino namang nang barang sa akin wala naman akong matandaan na naging kaaway. Mga 3 araw din akong ginamot ng albularyo. Hindi ko maipaliwanag ang nangyayari sa katawan ko that time. May mga oras na kinukumbulsyon ako. Madalas ang sakit sa loob ng katawan at ang hapdi sa balat dahil sa sobrang init. Idagdag pa ang mga naglalabasan mula sa bibig at kamay ko. Hindi na raw mabilang ni tita kung ilang beses akong nahimatay. Ang sabi ng albularyo ay matindi ang naging inggit sa akin nang nagpabarang kasi may nakitang tinik sa aking katawan. Ito raw ang isa sa mga dahilan ng nararamdaman ko. Ilang beses akong tinanong kung anong huli kong kinain bago ako nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Naalala ko na. Pinakain ako ni Sheila noon ng tuna sandwich na dala niya. Nang sinabi ko yun sa albularyo ay kaagad niya itong nakilala. Kilala daw kasi ang nanay ni Sheila doon sa Palawan na gumagamit ng itim na mahika.
Hindi lang talaga yung nanay niya, pati mga tiyuhin at tiyahin niya, pati ilang mga pinsan. Baka ito raw ang may pakana. Naiyak ako kasi hindi rin lubos sa kalain na magagawa sa akin yun ni Sheila. Tinuring ko na nga siyang parang tunay kong kapatid. Sina tita na ang nag-decide na ibalik sa ng barang ang ginawa nila sa akin. After 1 week, ay nabalitaan na lang na hindi na maapaglakad sa stage si Sheila. Nagkasakit kasi ito. Mas malubha pa kaysa sa nangyari sa akin. Nalungkot naman ako para sa pagkakaibigan namin. Pero nahirapan na rin ako na pagkatiwalaan siyang muli dahil baka maulit na naman yung nangyari sa akin. Grabe ang takot ko noong mga panahon na yon. Nang dahil lang sa inis, kompetisyon at inggit dahil sa grades ay yun ang kinahantungan ng lahat. Ang nangyari pa nga ay bumalik na lang ulit kami ng Muntinlupa at dito na nanirahan para lang makalayo sa masaklap na nangyari sa akin. Simula nang mangyari sa akin yon ay hirap na akong magtiwala. Nagkakaroon man ako ng kaibigan pero it would take years bago ako magtiwalang muli dahil nakakatroma yung nangyari sa akin nung kabataan. Hanggang dito na lang Sir Bob ang story ko. Maraming salamat kung inyong mabasa at more power sa inyong channel. Magandang araw, Boss Bob. Ako pala si Marlon, 38, taga Coron Island, Palawan. Marami na akong narinig na kwento-kwento dito sa amin tungkol sa mga engkanto at aswang, kaya kahit hindi ako naniniwala ay naghanda pa rin ako sa pwedeng mangyari, lalo na at buntis yung asawa kong tawagin nating Pina. Marami akong nilagay na pangontra sa bahay namin noon para maasigurado na walang mangyayaring masama sa mag-ina ko, lalo kapag wala ako sa bahay. Isang araw, habang namamalengke kami ni Pina, ay bigla na lang siyang napadain sa sakit ng kanyang tiyan. Kaya agad ko siyang inalok na magpunta kami ng ospital. Nung una ay ayaw pa nga niya dahil baka gutom lang siya. Kaya kumain kami at sumigla na ulit siya. Napanatag yung loob ko. Nang makauwi kami ng bahay ay sumakit ulit yung tiyan niya. Sabi pa niya ay gutom na naman daw siya. Sa isip ko pa noon na baka kailangan ko na talaga siyang ipa-check up dahil baka iba na yung nararamdaman niya. At sa pagkakataong yun ay hindi na siya tumanggi pa. Kinabukasan, pagpunta namin ng ospital, normal lang naman daw sa isang buntis ang findings. Nag-crave lang daw yung asawa kong si Pina dahilan kung bakit sumasakit yung tiyan nito. Ngunit limitado lamang ang dapat niyang kainin. Pagkalabas namin ay naghanap na agad ng makakain si Pina. Kinagabihan, habang nagbibihis siya, ay may napansin akong mga marka sa braso niya. Ang unang sinabi niya sa akin na baka dahil ito sa pagtaba niya dahil panay ang kain niya. Malalim na ang gabi. Hindi agad ako nakatulog. Nakarinig pa ako ng mga boses sa labas ng bahay. Lumabas ako para tingnan kung sino yon. Nang bigla na lamang may isang nilalang na matalas ang tingin na bumungad sa harapan ko. Napaatras ako sa takot dahil baka may gusto siya sa mag-ina ko. Sinara ko agad ang pinto at nagsaboy ng asin sa paligid. Pilit binubuksan ng nilalang yung pinto at sa isang iglap ay nabuksan niya to. Dahil sa gulat ay hindi ako maagalaw sa kinatatayuan. Gusto kong ipagtanggol yung asawa ko pero para akong napako sa pagkakatayo. Maitim ang buo nitong katawan at hindi ko matukoy kung anong itsura nito. Lumapit ito sa asawa ko at inamoy-amoy. Wala man lang akong magawa kahit na umiiyak na siya sa sobrang takot. Hinawakan ng nilalang yung tiyan ng asawa ko at nagsalita na ang batang pinagbubuntis ni Pina ay ang kanyang anak. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Saka pa ako nakagalaw nang umalis itong may mga ngiti sa labi. Doon din bumagsak yung asawa ko. Mabilis ko siyang nilapitan.
Pinuntahan kami ng isang kapitbahay namin nang makarinig siya ng ingay. Nakita niya rin ang isang nilalang na lumabas mismo sa bahay namin. Hinintay niya munang tuluyang makaalis ang nilalang bago kami puntahan sa mismong loob. Nagpatawag kami ng tulong sa isang manggagamot pero wala siyang sapat na lakas para makontra ang nilalang na nakaharap namin. Pinayuhan na lang muna kami na ingatang mabuti ang pinagbubuntis ni Pina. Dahil sa mga nangyari ay mas lumala pa ang gustuhan ng asawa ko na kumain ng kumain. Sa kasabikan sa pagkain, pati nga hilaw na manok ay gusto niyang kainin. Buti na lang at naaagapan ko. Humingi pa siya ng sorry sa akin dahil minsan daw ay hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. Sobrang sakit ng tiyan niya na parang may kumakalmot sa loob. Gabi-gabi akong nagbabantay sa labas ng bahay dahil bigla-bigla na lang itong dumadating at pinagkakalampag ang pinto. Muli kong dinala sa doktor yung asawa ko para ipacheck ang kalagayan ng sanggol. Nagulat kami dahil ang resulta, magkakaroon daw kami ng kambal. Naramdaman ko pa ang presensya ng nilalang na hanggang sa ospital ay nasundan kami. Napagtanto kong hindi kami matatahimik kahit na lumipat pa kami ng bahay. Lumipas ang ilang buwan. Maraming pagbabago sa ugali ng asawa ko habang lumalaki yung tiyan niya. Awang-awa na nga ako sa kalagayan niya. Kitang-kita ko kung paano itong nahihirapan sa pagbubuntis. Maliwanag ang buwan ng gabing yon. Maingat na inabangan ko sa labas ng bahay ang nilalang na nagpapahirap sa buhay ng asawa ko. Nagmamakaawa ko na lubayan niya yung asawa ko, ngunit tumawa lang ito. Hinawakan niya ako sa liig at sinakal. Narinig ko pa yung iyak ni Pina sa loob na manganganak na raw siya. Nagpumiglas ako pero masyadong malakas yung nilalang. Naapasok kami sa loob na hawak pa rin niya yung liig ko. Pinagmasdan niya si Pina habang hirap na hirap itong ilabas ang mga sanggol. Unang lumabas ang normal na bata pero parang wala na itong buhay. Ang pangalawa naman ay isang itim na sanggol. Nakalaunan ay umiyak. Nabigla ako at nahintakutan. Kaagad akong binitawan ng nilalang nang lumapit siya sa itim na sanggol na hindi maipagkakaila na anak niya siguro. Napatingin ako sa normal na silang na bata. Biglang sumikip yung dibdib ko dahil sinusubukan ko tong paiyakin pero parang wala na itong buhay. Samantalang sa nilalang na nasa harap ko ay buhat ang itim na sanggol. Hindi ko alam kung paano nangyari yon at hindi ako maapaniwala. Nang magkaroon ako ng lakas ay kinuha ko ang balisong na may bendisyon ng manggagamot na maaaring makasakit sa nilalang na nasa harapan ko. Kinapa ko rin yung rosaryo na bigay pa ng lola ko nung bata pa ako para maging proteksyon sa mga masasamang elemento daw. Binalot ko ito sa balisong. Kumuha na rin ako ng asin. Dahan-dahan akong lumapit sa nilalang at buong lakas na sinaksak ko ito sa likod. Sinaboy ko pa yung asin dito. Napaharap ito sa akin at galit na galit. Kaya muli ako nitong sinakal. Akala ko pa nga noon ay katapusan ko na dahil sa higpit ng pagkakasakal niya sa akin. Nagulat na lang ako nang bumangon yung asawa ko ay kinuha niya yung itim na sanggol, saka pinulupot dito ang rosaryo at sinabuyan at pinakain ng asin. Meron kasi kaming asin sa tabi ng higaan. Napalingon yung itim na elemento sa direksyon ng asawa ko. Mas humigpit yung hawak niya sa liig ko. Umiiyak yung asawa ko nang bitawan niya yung itim na sanggol. Ramdam ko yung pagsisisi niya pero kailangan gawin. Hindi rin ako papayag noon na mawala yung asawa ko sa akin. Kaya tinulak ko pa atras yung nilalang hanggang sa pader. Nakatarak pa rin sa kanya yung balisong na may rosaryo. Hanggang sa dali-dali niyang kinuha yung itim na sanggol at mabilis na napatakbo palayo. Nilapitan ko agad si Pina dahil kailangan niyang magamot. Marami siyang nailabas na dugo. Tumakbo agad ako sa kapitbahay para pakiusapang bantayan muna yung asawa ko at pupuntahan ko ang manggagamot. Nang maabalik ako kasama yung manggagamot ay nasa tabi na ng asawa ko yung anak namin at umiiyak.
Napaluha ako sa tuwa nang makita yung anak ko. Ngunit yung asawa ko pala yung wala ng buhay. Halos gumuho yung mundo ko. Parang nabaliwala ang lahat ng paghihirap namin ng ilang buwan para lang labanan yung masamang nilalang. Sinabi lahat sa akin ng kapitbahay na nagbantay ang bili ng asawa ko. Alagaan ko raw ng maayos yung anak namin. Habang nililinisan ng mga gamot ang katawan ng asawa ko, pinagmamasdan ko pa yung anak ko na kamukhang kamukha ni Pina. Kumalat sa lugar namin ang mga nangyari, kaya minabuti kong lumipat na ng bahay at mamuhay ng tahimik kasama yung anak ko. Hindi natin alam, baka bumalik na naman yung itim na elemento. Bali isa yung laman lupa yung itim na elemento na yon na maaaring sumapi sa katawan ng nagugustuhan niyang tao para magsilang ng anak nito. At sa kaso nga na yon, nagustuhan niya yung asawa ko na nung mga panahon na yon ay nagdadalang tao na rin sa aming anak. Kahit sinong makarinig na hindi taga doon sa amin, kahit nga ako, hindi makapaniwala na nangyari ang lahat ng ito. Pero ayun lang boss, nasa sa inyo na kung maniniwala kayo. Good evening mga kadiliman, kumusta naman kayo? First time ko lang ulit mag-shoutout matapos ang mahigit isang taon siguro. Mabilis ang shoutout lang po para sa isang espesyal na tao. Request niya kasi ito sa birthday niya. Bali happy birthday kay Ate Ninfa. Siya yung subscriber listener ko for almost 5 years na. At naging friend ko na rin dahil na-meet ko na rin siya. Enjoy your special day ate and more blessings pa sa'yo. Maraming salamat din sa pakimkim mo sa akin every year. Shoutout din kina Ma'am Dimples Yumi, Ma'am Eriza Miguel, Sir Bobby Ongsueco, Sir Benji Inerva, Sir Vincent Reyes, kay Ma'am Imelda Pascua, kay Mr. Coles, kay Ma'am Delray Reed, si Ma'am Marian Garfin, kay Paps Dance Densho, kay Precious Lian, kay Gracia Revamp, kay Sir Nolan Sulit TV. Shoutout din kina Rosalie Felipe, kay Ma'am Faye, kay Sir Jester Liwanag, kay Miana, kay Jean Amak, kay Ledesma Marksinski, at kay Sir Dan Ebdani. Shoutout rin kina Ma'am Sians Brosola, Ma'am Duvan Lescano, Sir Daryl Yap Caballes, kay Ma'am Bridget Banyalak, pati na rin kay Miss D, kay Ma'am Roxy Gervasio, Kalea Torus, kay Ma'am Elaine Almera, kay Sir Russell Edward Teves, pati na rin kay Sir Fernandito Ornopia, kay Mundal. Shoutout kay Che, Adaboy TV, Teyang, Marl Martinez Vlogs, kay Ma'am Paula Dayan. Actually, marami pang mga nag-comment sa videos ko na hindi ko pa na shoutout. Sa mga hindi ko po na shoutout, pasensya na po. Sobrang dami lang sa listahan. At sa lahat ng mga listeners, subscribers, silent listeners, mga nagko-comment, maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay patuloy lang sa pag-aabang ng mga kwento sa channel. Happy weekend mga kadiliman at stay safe.